Diyos bago tayo umupo. Sa Revelations po, chapter 19, verse 11 up to verse 16. Kung wala po kayong dalang Bible, sa lagi ko sinasabi, magsisilang, meron naman po tayong PowerPoint, pwede natin kasahin ang salita ng Panginoon. Revelations chapter 19, verse 11 to 16. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. There is a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Verse 14, the armies of heaven were following him, riding on white horses, and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of his mouth is a sharp sword, with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh, he has this name written. Sabay-sabay po tayo. Ano yung nakasulat? King of Kings and Lord of Lords. Sigaw na natin ulit. King of Kings and Lord of Lords. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat binigyan mo kami ng privilege, Lord, na malapit sa iyo. Binigyan mo kami ng privilege na masamba sa iyo. At ikaw ang aming maging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, samahan mo kami sa pagbubulay sa iyong mga salita. Mangusap ka, ang mensahe ito, Panginoon, ay mangusap sa aming mga puso at pag-iwan, Panginoon, ng mensahe na, personal na mensahe na aming dadalhin, tataglayin habang kami patuloy na naglilingkod sa iyo. Bless your church, Lord. Bless your people. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang may taas, ikaw ang papurihan, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Ama, ang naming lingkod sa iyong oras na ito at papuro ka naming balantulo ang dapat. At ikaw, Panginoon, ang sa patuloy makapangyari. Ito po kami dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Pagpapot ng lahat. Okay, Merry Christmas na sa church natin. Pasko na po. At yan po ay sa yung loob ng ating media and arts department. Yung po nga nag-aasikaso ng ating po kaya church. So, praise God. Palapakan muna natin ang mga gumawa ng lahat ng ito. Praise God. Thank you very much po. Okay? Pero ngayon po ay sineselebrate ng Mother Christ ang Jesus Reigns. Kaya doon muna tayo mag-focus. Siguro next Sunday po ay makakarinig na po tayo ng Messiah of Christmas. Anyway, tapos nyo naman nalating ang Pasko. Di po ba? Alam nyo na, kaya-kaya nyo nang ikwento kung paano pinanganak ang Panginoon, saan pinanganak si Lord. Di ba? Alam nyo na po yan eh. Kaya meron kasabihan na Jesus is the reason for the season. Kaya yun. Pero hindi ko na yun ang ating pag-uusapan ngayon. By the way, mamaya pakinggan niyo yung announcement kung kailan po ang ating Christmas party at ano ang theme natin, anong tema ng Christmas party para mapaghandaan niyo na rin po ang lahat. Okay. Bilis ng oras, no? Bilis ng panahon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pala yung calendar natin, December na. November pala. Okay. So, praise God. Okay, so pag-usapan natin ang King of Kings and Lord of Lords. Katulad ng pinansin ko kanina, hindi tayo familiar sa King. Siguro kung naglalaro kayo ng chess, yan. Familiar kayo sa King. Kasi meron King, may Queen na mga pa. Pero sa ating pong gobyerno, hindi po King, President. At yun po ang, ewan ko kung advantage mo sa atin o hindi na
pwede nating impeach yung president, yung vice pakulong. Meron tayong ganung kakayahan. Pero sa kingdom po, sa mga bansa na kinikilala nila king, hindi po ari yun. Ito nga po ay nag-vision sa Thailand. Yung picture po ng king ay hindi mo basta-basta pwedeng sulatan, hindi mo basta-basta pwedeng isulat kung saan-saan, yung pangalan niya, at kahit pag yung mukha niya ay nasa pera, hindi mo pwedeng tiklupin yung pera na may mukha ng king. Pag nahuli ka at nakitang tiniklop yung pera, di ba kasi tayo, no? Pagka nag-offer minsan yung pera, nilulukot natin. Tsaka natin ilulog sa offer. Diba? Hindi pwede yun. Sa Thailand, hindi pwede yun. Kailangan po ay planchado, hindi pwedeng sulatan, drawingan, hindi pwedeng i-picture o kung saan ilagay mo siya dyan, kung saan hindi pwede. Ganun nila respetuhin ng king. At meron pa nga doon sa Thailand na pag lumabas daw po yung king, hindi naman namin naranasan, pinukwento lang po ng mga kapatid doon. Pag lumabas yung king, hindi ka pwedeng nakatingin. Kailangan nakabaw daw, nakayupo ka. Hindi mo siya pwedeng tingnan. Pag nakita kang tumingin sa kanya ay huli ka. Kaya ayaw po kami lahat na dumadaan ng king. Ganun daw po ang kanilang ginagawa. So grabe no, mga kapatid sa Lord. Sa Qatar po, kung kuhay nandiyan din sa Qatar, grabe po din yung respeto nila sa king. Hindi rin talaga hindi rin sila basta pwedeng magsalita sa king. Pero ang kagandahan sa king, kapatid, kapag righteous yung king, yung kanyang mamamayan ay hindi nagugutom. Kapag righteous yung king, lahat ng mamamayan niya ay provided ang pangangailangan. Halimbawa, hospital ka, wala kang mabayaran sa hospital, magutom ka, bibigyan ka. Hindi pa pa yung king na yung kanyang mga nasasakupan ay may mga naghihirap, nagugutom. Kaya po yung mga Qatari, mga kapatid sa Panginoon, pag sila ay nagtatrabaho sa mga opisina, talagang yung favor po sobra. Minsan nga kahit natutulog lang sila sa opisina, okay lang. Kahit minsan lang pumasok, okay lang din. Ganon, hindi ka tulad ng Pilipino, kailangan talagang magpanak ng buto para kumain ka. Sila hindi, mga kapatid. Kasi binibigay lahat ng king pangangailangan ng kanyang mga pamilya. Sana, anyway, ganyan po natin bansa. So kaya po yung sinasabi, para makita natin, ma-appreciate natin si Jesus as king. Kung si Jesus lang sana ay kikilala natin as king, grabe po yung gagawin natin worship sa Kanya, yung pagbuburi sa Kanya, talagang with full respect, talagang grabe po yung, kasi dapat po siyang purihin sa Kanya. Kasi ngayon, napakadami na pong mga sinasambang tao, marami ng mga images, marami ng mga kung ano-anong mga bagay sa mundo ito na sinasamba ng tao. Lalo na po sa Pilipinas, mga kapatid, kasi isa sa bago tayo naging Kristiyano, tayo po ay nasa kondisyon, mga kapatid, sa Panginoon na marami po tayong sinasambang mga espiritu. Yun po yung atheism. Na kung saan ay talagang bawat yata, yung kumpul ng lupa, may espiritu doon. Yung malaking puno ng balita, may espiritu doon. Tama ba? Sa Pilipinas, gano'n, ano? Kaya, ewan mo kakalimutan sabi ng tabi-tabi po, yung mga gano'n. Kasi, may mga espiritu eh. Yun yung tinuro sa ating mga matatanda. Tama ba? Yung mga natin dito. Bawal, di ba? Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. May malas dito, may espiritu ganyan. Ang dami, mga kapatid sa Lord. Kaya, di ba, yung pag may nangangailangan ka, lalapit ka sa ganitong espiritu. Kung maglalakbay ka, lalapit ka sa ganitong espiritu. Napakadami, mga kapatid sa Lord. Ngayon, gusto ko pong makita natin na ang ating Diyos po ay higit sa lahat ng yan. Amen? Ang ating Diyos, si Jesus po, ay lagyan mo ng pagpagay. Okay, so, ang ating Panginoon, mga kapatid sa Lord, ay pinakamataas sa lahat ng mga espiritu, sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, sa yung pinakamataas. Kasi sabi niya, sa yung declare mismo,
At yun ang sinabi ni Lord kay John, He is the King of Kings and Lord of Lords. Amen? Amen po ba? Kapatid. Alam niyo po, ako'y natatawa doon sa aking pinapanood na isang palabas sa TV, yung medyo sinusubaybayan ko yun. Mga kapatid. Meron po doon isang silang kinikilalang Diyos na ang pangalan ay Empre. Nakaka-relate po yung mga nanonood dyan. May Empre doon. Yun yung kinikilala nilang Diyos. Natawa ko kasi isang segment po, isa sa mga segment ko doon sa pinapanood ko yun, ay yung kanilang Empre namatay. At ang pumatay, yung mismo kasama niya pa mismo doon sa Tebas. Ayun. Diba, Diyos yan? Napanood mo ba yun? Grabe. Sabi ko natatawa ko, sabi ko, grabe, pinakamakapangyarihan na yun sa buong Encantadio. Tapos, namatay! Sabi ko, pambilaan na po. Napapalitan din pala ang Empre, kaya pinalitan siya ni Pataluman. Kapeya. Pero pwede ko kasi. Kung bakit ko ito nagwento? Kasi gusto ko makita ninyo kung gaano yung kaisipan ng tao pagdating sa gano'n. Sabi ko, ano ba yun? Namamatay rin pala. Sabi ko, kung namatay ito, inisip ko yung aking pinagana yung aking isipan. Nung namatay si Empre, sa kaya siya napunta? Eh wala nang pupuntahan. Eh Debas na ang puntahan ng mga Empre. Tama ba? Naisip niyo, sa kaya nagpunta sa kaya nagpunta si Empre nung mamatay siya. Wala na siyang pupuntahan. Kaya nakakatawa lang. Pero pinapanood ko siya, pero pinapanood ko siya para makita ko lang yung mga ideas, yung mga gumagawa mo, yung mga writers, ano yung mga nasa isipan nila. Buti na lang, meron tayong salita ng Diyos na nagiging gabay natin sa katotohanan. Kasi malayo po sa katotohanan yung mga pinapanood natin. At ang ating Diyos ay makapangyarihan. Amen? Our God is eternal. Hindi po siya namamatay. Mula noon hanggang ngayon, He is the Alpha and the Omega. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Ngayon, tingnan natin. Si Jesus po, mga kapatid, meron siya tatlong major roles sa buhay natin. Okay? 3 major roles po na ginawa ng Panginoon sa atin. Una-una, Jesus is a prophet. Kung siya dumating dito sa lupa, ipinakilala niya ang Diyos. Ipinakilala niya ang Ama. He reveals us. He reveals God, mga kapatid, sa Panginoon. Okay? Kasi ang mga tao, hindi kasi naman nila pwedeng makita si God, ang Ama, ang Jehovah, si Yahweh. Hindi naman nila pwedeng makita. Eh, even Moses nga, nag-request siya na pwede po bang makita kita? Sabi niya, hindi pwede. Kaya yung likuran ng talaga ng Panginoon, ng Diyos ang nakita ni Moses. Kasi hindi talaga ari. Ang isang normal na tao, pag nakita ang Diyos, mamamatay. Yung kaninningan, yung kalugatan ng Diyos, hindi kayang tingnan ng physical na mata, mga kapatid. Kaya, hindi siya kilala ng mga tao. Kaya si Philip mismo, nagsabi, show us the Father. Sabi niya kay Jesus, pakita mo sa amin ang Ama. Sabi niya, nakakita sa akin, ay nakakita na sa Ama. Sabi ni Jesus. Diba? Kung alam niyo po kung tayo pinag-aaral ng Bible, sabi ni Lord, hindi natin kailangan. Ito na ako na magre-represent. Sabi niya, I am my Father of God. Pareho lang kami. Okay? Kaya si Jesus mismo, as a prophet, mga kapatid, ginampanan niya yan. Nung siya naparito sa lupa, mas ipinakilala niya kung sino ang Diyos sa atin. And I believe, nung tinagap natin ang Panginoong Jesus, mas nakilala natin ang Diyos. Amen? Mas nakilala natin ang Diyos. Kasi kung hindi natin kakilapin ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior, yung paniniwala natin sa Diyos, ligaw na ligaw. Only Jesus as a prophet, mga kapatid, ang pwede magpakilala sa atin sa tunay na Diyos. Kaya receive Jesus. Kung hindi niyo po talaga tinanggap ang Panginoon, tanggapin niyo siya para mas makilala natin kung sino ang Diyos. Second, mga kapatid, He is a priest. The second role, He is a priest. Mga kapatid, pag sinabing priest, He reconciles us to God. Siya yung mediator natin. Siya yung naglalapit sa atin sa Diyos. Mga kapatid, kasi hindi na tayo makalapit sa Diyos, but through Jesus, may access na tayo sa Diyos.
Amen po ba? He is our mediator, He is our intercessor. Kapag may mga prayer tayo, idadalhin natin sa pangalan ni Jesus. Bakit ni ganon? Kasi siya nga yung nag-mediate, siya po yung ating mediator, mga kapatid, para makalapit sa Panginoon. Magpe-pray tayo sa Ama, sa pangalan ni Jesus. So, ayan po yun, mga kapatid. Kaya meron po ganyan, para mas maging malinaw sa natin. So, yan po yung ginagawa ng Panginoon Jesus. Pero hindi ibig sabihin niya, si Jesus ang ating padrino. Hindi po ganon na kailangan may padrino pa para makalapit sa Diyos. Hindi po. Ito po ay order lamang na tinuturo ng Panginoon sa atin. When we pray, mga kapatid, sa Panginoon, sa lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ito ay hingin natin, hindi sa kung kanino pa man, kundi sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya every pag-pray tayo, sa dulo, nilalagay natin, hingin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so Jesus, mga kapatid, is a priest, mga kapatid. So ngayon po yun, yung sitwasyon natin ngayon, yan po yung ginagawa ng Panginoon Jesus. Pero hindi lang yun, mga kapatid, sa Panginoon. Ang isa pang role ng ating pong Panginoon Jesus, He is a king. Okay, siya po ay hari. He rules over all with justice and power. Wow! Hallelujah! Siya po ay king, mga kapatid, sa Panginoon, na maglalakad ng justisya sa bansa, sa mundo. Hallelujah! Sapagkat sa mundo ito, madalas po ay marami pong injustices, napakarami pong mga kapangyarihan na pansamantala, but He is the King, He is our King. At dito po, hindi po siya magiging hari pa lang. Hari na siya, bago pa man ang lahat. Okay? Siya po ay hari na. Hindi po yung pagdating natin sa langit, doon pa lang siya magiging hari. Hindi po, mga kapatid. Kasi yung kingship ni Lord, mga kapatid, bahagi po yun ng kanyang divine nature. King na talaga si Jesus. Kaya nga yung mga tao, mga kapatid sa Lord, sinasamba siya, di ba? Hosanna to the Son of David. Inisip nila na si Jesus ay King, mga kapatid. Pero higit pa doon ang pagiging hari ng Panginoon. At katulad ng binasa natin kanina, He is the King of Kings. Amen? Amen po ba? At pag sinabing King, mga kapatid sa Lord, dahil ang ating King ay napakabait na King, napaka-matuwid na King, pag siya yung ating King, sigurado magkakaroon tayo ng justisya, mabibigyan tayo ng pabor sa anumang bagay na meron sa kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kaya kung ginawa niyo po siyang hari ng inyong buhay, kung gagawin siyang Panginoon ng inyong buhay, lahat ng pabor sa kaharian ng Diyos ay mapapa sa atin. Kasi hindi papayag ang ating King na yung kanyang mga anak ay maghirap. Hindi papayag ang ating King na yung kanyang mga anak ay mamumuhay sa tampunan, kahirapan. Hindi po. He is the King of Kings. Parang ayaw niyo yun. Ganun yun, mga kapatid sa Lord. Kaya, kung nakakita man tayo ngayon ng mga injustices, ng mga corruption, at kung ano-anong mga bagay na hindi maganda, huwag kayo mag-alala, meron tayong King na magbibigay ng katuwiran, magbibigay talaga ng justisya, at magiging maayos po ang lahat dahil kay Jesus. Hallelujah! Kaya ako po, ano lang ako, chill lang, chill. Kahit ang dami-dami pong nagsasabi, mag-rally kayo, mag-ano kayo, mga kapatid, hindi po makakatulong. Mas higit sa lahat, kailangan natin pong manalangin. Kilalanin natin na ang ating Panginoon Jesus is the King of Kings. Ngayon, punta natin ang Revelation. Itong sinulat na, itong text na tinignan natin kanina sa Revelation 19, mga kapatid, isinulat po yan sa ni John, written by John. Si John po Beloved, siya ang sumulat niyan, yung Book of Revelations. Yung iba po hindi nagdi-devotion sa Book of Revelations kasi komplikado, nakakatakot, at hirap daw intindihin. Actually, ang ganda po ng Book of Revelation kung inyo lang po sa lalaliman ng inyong pananampalataya at talagang gusto nyo maintindihan yung gagawin ng Lord in the future. Book of Revelation ay
i-suggest kung gusto niyo pong makita ano yung mga gagawin ng Lord in the future, kesa tumingin tayo sa horoscope. Yan na lang, buksan niyo na lang yung book of John at yan yung makikita kung anong gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Yan, kasi po isimulan yan ni John. Si John po, mga kapatid sa Panginoon ay isang apostol ng Panginoon sa halaga ng Panginoon. John the Beloved ang tawag sa kanya kasi lagi siyang nakahilig sa dibdib ng Panginoon Jesus. Pinakamalapit na alagad ni Jesus. Hindi siya pumapayag na uupo siya sa malayo. Pag punasan si Jesus, kailangan nandun siya. He is right beside you, Jesus. Hindi ari sa kanya uupo sa likod. Kailangan punasan si Jesus, katabi ako. Kaya tawag sa kanya Beloved. Kaya sa pinunsagan na dyan, Beloved. Okay, so yan po yun si John. And also, John, nakakuha din siya ng pabor sa Diyos. Bakit? Kasi hindi po siya naging isang martir na katulad ng ginawa sa ilang mga alagad na si Peter ay pinakang pabaliktad. Yung iba po ay talagang pinatay, pinututan ng ulo. Si John, mga kapatid, ang death niya, ang kamatayan niya ay normal na kamatayan. Namatay siya sa katandaan. Okay? Namatay siya dahil katandaan siya. Siyempre, may explanation naman lahat ng buhay. Mga kapatid. Kaya si John ay namatay siya sa katandaan. Actually po, ayon sa kasaysayan, tinaray din nilang patayin si John. Kaya lang hindi siya hindi mo siya namatay. Kaya ginawa ng mga persecutor niya, dinala na lang siya sa island of Patmos. Doon siya dinala. Na kung saan siya lang mag-isa. Wala siyang kasama. Parang divorce din, walang kasama. Ang hirap po na. Walang kasama, walang kausap. Ikaw lang mag-isa. Yan si John. Doon sa island of Patmos. At doon sa island of Patmos, doon siya binigyan ng revelation ng Lord. Doon siya binigyan ng vision ng Lord. At yan na yun yung pinapasa natin sa Book of Revelation, mga kapatid. Alam niyo po, ang unang bahagi ng sulat ni John ay hindi una po sa future. Ang unang bahagi ng Book of John ay sulat para sa mga churches. Sa 7 churches po na under persecution, noong panahon po yan, mga kapatid ni Emperor Domitian. Mga kapatid, kasi wala na si Emperor Nero. Alam niyo po itong 7 churches na ito po yung Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at saka yung Laodicea. 7 po yun. Yung early, yung mga unang bahagi po ng Revelation po, lahat po ng yun sulat sa 7 churches. Nandun din yung hindi mo na kumahal tulad ng dati, you have lost your first love, nandun po sa Revelation yun. Mga kapatid, okay, wala na yun ng mag-ibig. So yun po yun, mga kapatid, yun yung sulat ni John. Kaya kung kayo po ay interesado, basahin niyo po ang Book of John, ang Book of Revelation ni John. Kasi may enjoy niyo po, maniwala kayo sa akin, masarap pong basahin ang Book of Revelation. Gawin niyo siyang devotion niyo. At makikita niyo po, maunawanan niyo po ano yung mga gagawin ng Panginoon in the future. So yan po yung ulitin ko, sinulat niyo po yung Book of John, na kung saan ang early Christians po ay under persecutions, mga kapatid, under the Roman Emperor na si Emperor Domitian. Okay, si Emperor Domitian. Ayon sa kasaysayan po, mga kapatid, bago pa si Emperor Domitian, mga kapatid, nasa persecution na po ang mga Christians under Emperor Nero. Okay, konting history tayo. Nagkukulang tayo ng konting history. Sino po hindi mahilig sa history? Ay, nakapag-history sa klase namin, nakakatulog ako. Konting history lang po, biblical history tayo. Actually po, ito ay isang kasaysayan na kailangan alam din natin bilang mga mag-aaral ng Biblia. Okay? So, si Emperor Nero po, mga kapatid sa Lord, bago pa si Emperor Domitian, ay mas grabe po siya. Pero actually, si Emperor Domitian po, mas higit yung kanyang persecutions na ginawa kaysa sa ginawa ni Emperor Nero. O, tignan muna natin, si Emperor Nero. Si Emperor Nero po, ganito ang kanyang attitude. Kapag gusto niya ng palabas, gusto niya ng show, gusto niya ng palabas, papatawag niya ang lahat ng mga tao sa imperyo at sasabihin niya sa mga tao, mga kababayan, pinatawag ko kayo. Mga gano'n. Kaya pinatawag niya yung tayo magkaroon ng palabas.
yung pong palabas ay ito, ganito yung palabas. Titignan natin kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas malakas. Ang mga Kristiyano ba o ang mga leon? Titignan nila. Ganun si Emperor Nero. Kaya baka hindi mag-enjoy yung mga tao. Kaya gagawin, yung mga nahuli nila mga Christians, yung mga nasa bilangguan, palalabasin nila, at ganun din ang mga leon na nakatulog, palalabasin pag-aawayin ang tao versus leon. Sino po dito ang humarap na sa nakakatakang na aso? Aso pa lang yun. Ito leon. Mga kapatid, mga timbawal. Harap sila, magdakaban sila, yung mga leon, tapos yung mga Christians, siyempre alam nyo na yung outcome, alam nyo na kung anong mangyayari. So, siyempre, habang ginugutay-gutay at kinakain ng mga leon yung mga Christians, natutuwa ng mga tao, natutuwa sila, nagsisigaw pa, nagsiselebrate pa sila habang pinapatay ng mga leon yung mga Christians. Yun yung persecution na naranasan noong panahon ni Emperor Nero, mga kapatid sa Panginoon. Minsan naman, mga kapatid, si Emperor Nero daw ay naglalabas sa kanyang imperyo at nakita niya parang madilim sa gabi. Pag walang buwan, madilim ang imperyo, lagyan natin ng ilaw ang buong imperyo, kaya yung mga post doon, mga kapatid, lalagyan nila ng ilaw. Ang gagawin po ni Emperor Nero, yung mga Christians po, itatali nila doon sa mga post, tapos po, sisilaban ng buhay para maging ilaw. Ginagawa nilang kandila yung mga Christians. Kasi yung langis ng tao, kasi tayo di ba malangis tayo, no? Matagal daw ang sindi ng langis ng tao. Sino dito ang madalas maglangis? Maganda ng kandila. Grabe mo. Maloko. Ganun yun. Ganun ang ginagawa ni Emperor Nero. Sabi niya, gusto ko ng iliwanag. Kaya kung tatali nila yung Christians doon sa apostles, sa sisiliban, gagawing liwanag. Grabe no. Magputak meron to. Grabe po. Grabe yung persecutions mga kapatid sa mga Christians ng panahon ni Emperor Nero. Yun, hindi natin matatagalan yan. Tayo ay naisip ko nga sa panahon natin yung konting pagsubok lang. Wala na, umalis na tayo, papaligid na tayo. Ano pa ng panahon ni John? Mga kapatid sa Lord, grabe. At yung mga Christians, mabuti sana kung basta papatayin ka lang eh. Okay lang yun kasi lahat naman ng tao mamatay. Kaya lang, ang ginagawa ng Emperor Nero, unti-unti silang pinapatay. Tino-torture muna sila hanggang sa sila mamatay. At hindi natin gugustuhin yun. Amen po? Ayaw natin yun. At nung panahon ni Emperor Domitian, mas grabe pa yung ginawa niya. Hindi lang ganun. Ganawa ni Emperor Nero, ayon sa kasaysayan mga kapatid sa Panginoon ng mga Christians noon, talagang wala nang pag-asa, nasa ng justisya. Ang tingin niyo sa aming tao para lang kaming mga hayop, para lang kami. Wala talaga mga kapatid sa Panginoon. Grabe mga kapatid. Yan yung gobyerno nung panahon na yun, mga kapatid, na kung saan itong gobyerno ito ay sobra, higit pa sa korupsyon. Sobra po yung kanyang ginagawa, lalo na sa mga Christians. Makalat pa na tayo dahil nalayo na nakapag-church, wala tayo nakapag-samba, nakapag-declare, nakapagsabi ng ating faith. Konting problema lang, mga kapatid sa Panginoon. Hindi ko naintindihan. Pero mga kapatid sa Lord, kaya sabi ni John, mga kapatid, eto na, huwag kayong mag-alala. Dahil ang hari natin, ang Diyos na pinagligin ko natin, mas higit pa dyan sa mga emperor na yan, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya si John, in-encourage niya po, mga kapatid, yung mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya nasulat ko yung Book of Revelation. Kasi yung mga churches noon, dahil sa persecution, dahil sa persecution, nanlalamig na sila. Dahil sa persecution, mga kapatid sa Panginoon, ay tinalikuran na nila yung kanilang faith. Ayaw na nila. Dahil sa persecution, nagko-compromise na sila para wag sila mamatay. Yun yung kalagayan ng Christian, mga kapatid. So, isipin natin maigi, kung tayo yung nandun sa panahon nila, tatayo ba tayo sa faith natin? Mahirap, mga kapatid. Di ba? Kasi tayo wala tayong persecution. Ang sa atin lang, mga problema, mga
moods at kung ano pa mga kahirapan. Pero wala yan sa mga early Christians. Kaya mga kapatid, tayo po'y manatili sa paglilingkod sa Lord. Mas palalimin pa natin yung paglilingkod natin sa Lord. Amen? Amen po ba? Hindi yung konting problema lang, lalayo ka na, konting problema lang, babago na yung mood mo, konting problema lang, aakas ka na. Huwag po gano'n. Kasi mga Christians po noon, hindi sila gano'n. Kahit sila na-persecute, kasi parang dahil sa persecution po, ay nagiging timid na yung mga Christians, ay magsalita, nananahimik na lang. That's why the book of Revelation was written to encourage believers to stay faithful. Yan po yun. Yun yung purpose kaya sinulat ni John. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Stay faithful. Hindi magtatagal yung pamumuno na yan ng mga emperor. Hindi yan sila magtatagal. Yung mga earthly rulers pa yan. Huwag kayong mag-alala. Dahil isang araw, darating si Jesus as King of Kings and Lord of Lords. Jesus reigns. No? Mga kapatid, nakatunan niya yung wicked rulers na yan, mga kapatid sa Panginoon. Yung pong mga emperor, mga kapatid sa Panginoon, ang tawag sa kanila, tingnan natin yung mga emperor. Yan po yung mga kinikilala sila mga leader noong panahon ngayon. Sa panahon natin, para kung maintindihan natin, masigit pa sila sa mga president. Okay? Pero sila po yung mga leader. Ang unang tawag sa kanila ay mga imperator, mga kapatid sa Panginoon. Imperator po. Yung pag sinabing imperator po, mga kapatid, ang ibig sabihin niya ay Supreme Military Commander. Yan po yun. Ibig sabihin, pinakamataas yan. Sila po yung mga meron silang mga self-proclaimed title. Ako ang imperator. Parang gano'n. Pinagmamalaki nila yung title nila. Ganyan sila. Sila yung mga Supreme Military Commander. Bakit sila naging Supreme? Bakit sila naging mga imperator? Kasi marami silang sinasakop ng mga lands. Marami silang sinasakop ng mga bayan, bansa. Marami silang sinasakop ng mga teritoryo. Kaya na yung imperyo po lumawak. Yung Roman Empire, mga kapatid, history ulit na konti. Yung Roman Empire po, napakalaki yan. Hindi yan isang bansa. Pag sinabing imperyo po, binubuo yan na napakaraming bansa, napakaraming lupa na sila yung namamahala. Yung panahon ni Jesus yun. Kaya tawag sa kanila, imperator. And then, ang isa pang ginagamit nila, mga kapatid sa Panginoon, ay yung salitang Augustus. Augustus. Pag sinabing Augustus, mga kapatid, ang ibig sabihin ng majestic. Yan ang ibig sabihin ng Augustus. Worthy of veneration. Dapat lang siyang igalang, dapat lang siyang bigyan ng great respect. Okay? So, yan po ang ibig sabihin niya, veneration. But, parang sa panahon natin ngayon, di ba may mga great respect tayo na ibinibigay natin ng mga mamayan sa mga leader. Pag nandyan siya, huwag kayong gagawa ng ganito. Di ba? And even sa mga papa, di ba yung mga papa po, great respect. Iba yung ginagawa ko. So, Augustus, actually, yung Augustus na yan ang unang ginamit ng title ni Caesar. Si Caesar Augustus, kung familiar kayo sa Bible. Siya ang unang gumamit niya ng word na yan. Hindi niya tinawag kanya sarili na Caesar the Emperor. Ginamit niya Caesar Augustus. Kung nagbabasa ko tayo ng Bible. Yan yun siya. Augustus is not a family name. Hindi sa apelido. Title yun, title. Okay? Kasi parang ngayon wala pa mga apelido. So si Caesar, sabi niya, Augustus ako. I'm Caesar Augustus. Okay, ibig sabihin, majestic, napakarangal, mga kapatid sa Panginoon. So, bakit po ganun, mga kapatid? Kasi ang mga emperor po, mga kapatid, ay nabibigyan ng divine status. Dahil sobra silang powerful, dahil sobra silang makapangyarihan, yung status nila, sobrang itinataas din ng mga tao. Kaya nga, si Julius Caesar naman, ang unang title na ginamit niya, mga kapatid, siya ang gumamit nito, Son of God. Hindi po yung si Kibuloy. Hindi siya ang unang gumamit. Okay? Hindi si Kibuloy ang unang gumamit niyang Son of God. Yan, ang unang ginamit ni Julius Caesar. I am the Son of God. Sobra silang powerful kasi, mga kapatid, sa Panginoon. Grabe, no? Kapatid,
kapatid sa Lord. So, noong panahon ni Emperor Domitian, mga kapatid sa Panginoon, ginamit naman niya ang salitang Lord. Domitian, sabi niya, I am the Lord, para sa kanyang sarili. Kaya nga, kung familiar kayo sa word na Dominus Invictus. Dominus Invictus. Nang ibig sabihin nun is undefeated Lord. Undefeated Lord. Kaya yun, si Emperor Domitian, siya ang gumamit niya, mga kapatid, undefeated Lord, Dominus Invictus. Yeah, so na niyo po. Kasi pinag-aaralan ko ito, pinag-aaralan ko ito. Kaya pasensya na kayo sa mga enemy sa history. Yan po yun. Kasi gusto ko lang makita natin, bakit si Jesus ay kailangan pa maging King of Kings and Lord of Lords. May mga scripture pa, ang mga emperor ng panahon nila, mga kapatid, na Savior of the world. Sila daw yung tagapagligtas ng mundo. Yung Savior of the world. Grabe, no? Mga kapatid. So, hindi na bago sa pandinig ng mga persecuted Christians noong panahon na yun, ang mga titles na yan ng mga emperor. Alam na nila yan. Alam na nila na yung mga ginagamit ng mga emperor na yan, mga kapatid. Kaya, sabi niya, wala na tayong pag-asa. Hindi po. Si John, mga kapatid, pinakita ng God kay John yung vision na John's vision makes a counterclaim. Mali yung inyong natatanaw na yan. Huwag kayo magkalala. Temporary lang ang lahat ng yan. Yung Emperor na yan. Yung mga Augustus na yan. Lahat yan temporary lang. Mga kapatid, because only Jesus is the true King of Kings and Lord of Lords. Amen? Amen po? Nagpakita si John yung counterclaim. Sabi niya, wala yan kay Jesus. Yung mga, kasi napamilya na po yung mga tao ng panahon na yan. Wala na tayo. Magagaling talaga itong mga emperor. Wala makakalo sa mga emperor na ito. Hindi na sila, mawawala. Hindi na totoo. Sabi ni John, darating ang pinakamataas. And He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya lahat ng power ng mga emperor, sabi ni John, lahat yan, temporary lang yan. Hallelujah! Lahat yan, napapalitan. Totoo naman, yung mga emperor po, napapalitan, di ba? Pero sabi niya, si Jesus po, hindi yan mapapalitan. Yung power niya, mananatili. Yung power ni Lord as King of Kings ay eternal. Hallelujah! Amen po! Punta pa rin natin yung mga titles. Ano ba itong mga Roman Emperor titles na ito? Mga kapatid, earthly kingship and power, claimed divinity by decree, okay, Lord as demanded by the state, ano ba? Son of God by political claim, kaya nila kinagamit yan para sa kanilang ambisyon political, Savior in military political terms, enforce allegiance. At napipilitan po yung mga tao na magbigay ng katapatan sa mga emperor. Kasi wala silang nagawa, wala silang choice. Okay? Kaya, yan po yun. I am the emperor, worship me. I am the emperor, respect me. Ganun yun mga kapatid. But Jesus' title in Revelation 19 verse 16, ang sabi niya, mga kapatid, universal kingship over all creation. Pag si Jesus ay nag-hari, lahat ng nasa mundo ay luluhod sa pangalan ni Jesus. All knees will bow down to the King of Kings. Eternal divinity and pre-existence. Ibig sabihin, katulad na nagod ko kanina, na bago pa ang lahat, hari na ang Panginoong Jesus. Grabe. Hindi na persist. Lord, by divine right and resurrection. Siya ay Panginoon, hindi tao ang gumawa. Yun ay kanyang karapatan bilang Diyos. Siya ang Panginoon, at lalo na nakita ito nung siya nabuhay mula sa mga patay. The Son of God in divine nature and mission. Yan yung kanyang ginawa, kaya tayo naligtas, mga kapatid. And Savior through sacrifice and redemption. Kung sa kabila, Savior siya dahil sa kanyang military and political terms, dito naman si Jesus, Savior through sacrifice and redemption. Kung hindi nagbigay ng sacrificial work sa krus, wala tayong kaligtasan. Buti na lang,
ginawa ng Panginoon yun. Inalaw ng Diyos yun. And yung allegiance po, loving lordship and voluntary surrender. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Hindi ka pipilitin ng Diyos kung anong gusto mong gawin paglilingkod. Pero ang inihiling ng Lord, loving surrender. Voluntary surrender sa Kanya. Meron po ba sa inyo pumilit na ibigay ang buhay kay Jesus? Hindi ko yung makakapuli sa inyo. Dapat voluntary yung Lord. Kusap kong binigay ang buhay ko sa inyo. I surrender myself to you. Voluntary. Hindi po tayo pipilitin ng Lord. Kung ayaw mo kay Jesus, hindi kayo napipilitin. Amen? Kailangan pusang loob. Tingnan mo yung katabi mo. Sa tingin mo yung katabi mo, pusang loob yung binigay ang buhay niya kay Jesus. Kung pusang loob, yun ang gusto ng Lord. Pero pag pinilit lang, mahirap yun. Ako po, noon, mga kapatid, bilang isang anak ng pastor, ano yun yes, nag-church na ako, pero hanggang sa tumating ko doon sa point na nakita kong kailangan kong kusang isuko ang buhay ko. Kailangan. Kasi kung hindi ko kusang isusuko ang buhay ko, naging Christian ako dahil sa parents ko, hindi ka. Buti na lang, tinuruan ako ng Diyos, anak, kahit anak ka ng pastor, kung hindi mo kusang isusuko ang buhay mo sa akin, hindi ka maliligtas. And thank God. Salamat sa Lord dahil ako po ay kusang nagsuko ng buhay sa Panginoon. Yan po yung kailangan, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Hindi po Christian ang mother mo, father mo, parents mo, o yung mga lolo-lola ay born again ka natin. Hindi ko yun. Mga kapatid, nais ng Lord na tayo ay magkaroon ng personal na pagsusuko ng ating buhay kay Jesus. Amen po? Amen po ba? Kaya ituro po natin yan sa mga anak-anak natin na kailangan isuko ang buhay ko kay Jesus. Para siya maging King of Kings at Lord of Lords na iyong buhay. So, tingnan naman natin itong first and second coming of Jesus. Yung unang pagdating at yung ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, ikumpara lang natin. Nung si Jesus ay unang dumating, mga kapatid, he rode in a donkey in humility. He rode a donkey. Sumakay po siya sa, ano yung donkey sa Tagalog? Burrito ka? Ha? Asno? Asno. Okay, sumakay siya sa asno. Hindi siya sumakay sa malaking kabayo, mga kapatid. Pero sa second coming niya, ang sasakyan niya is a white horse. Isang kabayo na puti, mga kapatid. Kabayo na may pagtatagumpay. Nung unang dating ni Lord, He came as a suffering servant. Bilang isang alipin, suffering servant, kaya naglingkod siya sa mga tao. Pero pagdating ng second coming, mga kapatid, Jesus returns us conquering. Yan na. Hindi na siya servant, but king. Yung unang dating niya, he came in meekness. Sobrang nagpakababa siya, naglingkod siya, mga kapatid, na may kapakumbabaan. Pero sa second coming, darating siya, comes in majesty, na may karamanan. Okay? Then, yung una, he came to suffer the wrath of God for sinners. Siya yung tumanggap ng galit ng Diyos sa mga tao. Kaya siya namatay sa krus. Grabe. Kawawa naman si Jesus pala. Pero mahal kasi tayo ng burden. So siya tumanggap lahat ng hirap doon sa krus para sa atin. Pero sa second coming, darating siya yung come to establish the kingdom of God. Siya ay king. Wow! Hallelujah! Hindi na sa krus. Yung unang dating niya, mga kapatid, rejected by many. Lalo na yung mga bayan ng Diyos, na-reject siya. Well, hindi naman natin pinagpapasalamat ng na-reject siya. Lahat ng kumilala kay Jesus, lahat ng tumanggap kay Jesus, binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Di ba? Pero maraming hindi kumilala sa Kanya. Pero pagdating ng second coming, acknowledged by all eyes will say na dumarating ang hari ng mga hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Eto na ang hari, dumarating na siya. Knowledge by all. Unang dating niya, more wrath for sinners, dahil niya po yung kasalanan ng mundo. Pero pagdating po sa second coming, darating siya, kapatid, ang dala niya po ay wrath upon evil. Ahatulan niya ang lahat ng kasamaan. Wow! Grabe. Okay? So ngayon, tingnan natin, mga kapatid, si Lord.
ba ang nangyayari kapag si Jesus po ay nailuklok na as King of Kings and Lord of Lords sa Revelation chapter 19? Okay, tingnan natin kung ano mangyayari kay Jesus. Si Jesus po, number 1, Jesus returns in glory and power. Revelation 19, tingnan natin, verse 11, okay, and 12. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse. Katulad mo siya po kanina, siya nakasakay sa puting kabayo, whose rider is called Faithful and True. Yan ang tawag kay Jesus, Faithful and True. With justice, He judges and wages war. His eyes are like blazing fire. Wow! Yung mata niya, nag-aapoy! And on His head are many crowns. Hindi ibig sabihin po nito ay maraming ulo si Jesus. Figure of speech po yan. Ang tawag po niya ng figure of speech. Ibig sabihin, nasa kanya ang lahat ng karangalan. Di ba yung nagsisimbolo sa crown? Yung glory? Nasa kanya lahat yun. The many crowns. Lahat ng mga pwede niyong ibigay na glory sa lahat ng tao na kay Jesus yun. Okay, said there are many crowns. So yan yun. Sa kanyang muling pagbabalik mga kapatid sa Panginoon, dala-dala niya ang glory and power of the kingdom of God. Kaya when you feel discouraged, pag tayo po ay pinanginan ng loob ng kapatid, fix your eyes on the King who rides in glory. Amen. Amen po ba? Okay, pangalawa, tingnan natin. Jesus reigns with righteous judgment. Ayan. Jesus reigns, maghahari siya at ibibigay niya ang tamang paghatol sa lahat. Verse 11 and verse 15, ang sabitan, with justice. Ibig sabihin yung hatol niya, matuwid yun. Walang halong korupsyon, walang halong ano pa mang mga hidden agenda. With justice, He judges and wages war. Coming out of His mouth is a sharp sword. Again, figure of speech po yan. Sa Revelation po, marami po niya may mababasa ng ganyan. Okay, coming out of His mouth is a sharp sword. Ano pong ibig sabihin yan? So, muling pagbabalik ng Panginoon, God brings perfect justice. Mga kapatid, not cruelty. Mga kapatid, not oppression, not chaos. Wala pong mga ganon. Mga kapatid, His judgment is pure and final. And silencing all evil. Lahat ng kasamaan, ahatulan ng Diyos. Walang makakaligtas kahit isa. Walang makakalusot kahit isang kasamaan. Pag naghari na ang hari ng mga hari. Lahat mabibigyan ng katwiran. Minsan kasi akala natin parang Lord, parang justisya. Bakit ganyan? Parang napaka-unfair. Bakit nangyari sa akin ito? Bakit gano'n? Napaka-unfair naman. Diba? Minsan marami tayong mga dinatay sa Lord, napaka-unfair naman, Lord. Bakit sa akin pa nangyari ito? Bakit hindi sa kanya? Mas masama sa akin. Minsan ganun sinasabi natin, di ba? Lord, dapat sa kanya nangyari ito, hindi sa akin. Minsan naman, di ba? Parang lang natin, Lord, nasan ang justice? Nasan ang justisya? Bakit ako? Okay, alam ni Lord ang lahat ng bagay. At minsan, nakikita natin yan sa ating paligid. Lord, bakit ganyan, Lord? Kung kailan sino pa yung mga masasama, sino pa yung sumasagana, sino pa yung naglilingkod ng matuwi, parang siya pa yung naghihirap. Bakit ganun, Lord? Minsan ganun tayo, kapatid. Kasi iba kasi yung pananaw natin sa pananaw ng Diyos. Yung perspective po, nasa perspective po yan Mga kapatid sa Lord, minsan, inisip natin, walang justisya talaga. Bakit ganun, Lord? Nagili ko ito sa iyo ng nagkakaroon. Ako yung nag-church, ako yung nag-pray, ako yung pag-pray. At tao niya, walang takot sa iyo, pinibless mo. Mga kapatid, hindi ba yung totoo? Mga kapatid, lagi natin tandaan, rest assured tayo lahat na ating pong Panginoong Jesus, magdadala po siya ng perfect justice sa lahat ng tao. Amen? And take comfort in knowing that evil will not have the last word. Hindi po ang huling halakha ay nasa masama. Kahit sabihin ng kaaway, nasa akin ang huling halakha, hindi yung totoo. Hindi yung totoo. Kasi patatahimikin sila ng Diyos. Jesus will. Amen? Amen po? Nasa Diyos ang huling pagpapasya. Wala sa tao. Wala sa kasamaan.
Hindi po magtatagumpay ang kasamaan kapag dumating na ang ating hari at hari ng mga hari. Panginoon. Amen? Pangatlo, Jesus rules with unmatched sovereignty. Aha! Sarap, mga kapatid. Grabe, no? Pag nag-hari si Jesus, walang sino mang emperor, walang sino mang earthly kings na pwedeng bumantay sa kanya. Unmatched. Walang makakapantay. Mga kapatid, sa katakilaan ng Panginoon Jesus. Verse 15 and 16, He ruled them with an iron scepter. Mga kapatid, yung pagkahari niya, grabe, nandoon na lang. Okay? Hindi ka pwedeng umalma na masasabi mo mas magaling ka kay Jesus. Because He is the King of Kings and Lord of Lords. Yan ang sabi ng Revelation. Mga kapatid. Di ba sa Pilipinas, katulad ng ko kanina, marami kang kailangan lapitan. Pag hindi ka magkaanak, lalapit ka kay Santa Clara, pinong-pinong, sasayaw ka doon, parang magkaanak ka. Di ba? Tama ba? Ako lang pa nakakalam mo. Parang hindi kinakalam mo. Di ba? Punta ka sa ubando, sasayaw ka doon, pag hindi ka magkaanak. Tama ba? Ako lang pa nakakalam mo. Parang hindi nyo nakakalam mo. Parang tago lang sa inyo. Parang hindi ko alam. Parang nakatingin lang kayo. Ano yung sinasabi ni Pastor? Parang hindi ko alam nila. Matagal ko na kung alam nila. Hindi nyo alam. Sino nakakalam doon? Oo, alam niyo naman pala. Di ba? Kailangan lumapit sa ganito. Pag maglalakbay ka, kailangan puntan si San Roque. Di ba yung may aso? Para gabayan ka sa iyong brother. Mga ganon. Ewan ko lang kung ano pa po ang inyong alam. Kung ano pa. Bahala na kayo dyan. Hindi ko na alam yung iba. Okay? Di ba? May kanya-kanyang, parang may kanya-kanyang specialty yung mga Diyos na ito. May kanya silang specialty. Pag may kailangan ka, dito ka lumapit, sa kanya ka lumapit. Ganon. Habawa, kung walang ulan, dito ka lalapit sa Diyos na ito para magdala ng ulan. Mga ganyan. Tama ba? Hanya ba kayo? Yung mga nalalapitan natin. Dito tayo ganyan. Kasi yan, specialty ng Diyos na yan. Okay? Okay. Ako po hindi ako lumaki sa ganyan. Nare-research ko lang. Narinig ko rin din lang yan sa ating mga matatang mga mananampalataya. Pero ano man yan, mga kapatid, si Jesus po nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Amen? At wala silang magagawa, mga kapatid. Actually, sinare ko na po yan sa inyo yung sa 10 plagues, yung 10 salot sa Egypt. Kasi ang mga Egyptians po noon, pag may kailangan sila, lalapit sila sa Diyos na ito. Pinatunayan naman ng Diyos, nagpadala siya ng salo, yung mga Diyos na kanila pong tinatawagan, walang kapangyarihan. Pinakita ng Diyos na sa iyo makapangyarihan sa lahat. Nalala niyo yung mensahe na yun? Andito ba kayo noon? Nung nagsisara ko ng 10 salot sa Egypt? Yun, sana maalala niyo, huwag makalimutan yun, mga kapatid sa Lord. So yun, mga kapatid sa Panginoon, pinatunayan ng Diyos na ako yung makapangyarihan, yung mga Diyos na sinasabi niyo yan, wala yan. Okay? Kaya si Jesus po, siya yung nagpatigil, ang God mismo nagpatigil ng mga salot. Kaya Jesus, mga kapatid sa Panginoon, deserves more than part-time loyalty. Jesus, mga kapatid, ang kailangan, mga kapatid, siya lang talaga yung pagsukuan natin ng lahat. Surrender all lesser loyalties. Yung mga pinaniniwala niya pang kung ano-ano, isuko niya na yung kay Lord. Amen? Lahat ng mga pinagtitiwalaan ninyo, kahit yung mga bumbay, isuko niyo na yung lahat ni Lord. Kasi God will provide. Amen? Isuko lahat yung lahat ng mga kinakapitan natin, yung mga pataling na kinakapitan ninyo, na sinasabi ng mga Pilipino, pag nagigipit sa pataling kumakapit, isuko niyo yan kay Lord. Hindi kayo masusugatan. Live in full allegiance to your King. Lord, sa iyo lahat. Ang buong tiwala ko ay ibinibigay ko sa iyo. Amen? Ganyan dapat. Pag kinikilala natin si Jesus na King of Kings, lahat ng mga kinakapitan natin, bitawan na natin at ibigay natin ang lahat kay Jesus. Andiyan buka tayo. So, hindi naman ibig sabihin ito, hindi na tayo magtatrabaho, masipagay siya, o siya mag-provide na lahat. Uulan na ako para
patay talaga mga Pilipino na siya na mag-aama na lang na magaganda yung bunga ng bayabas. Hindi ganon. Hindi ganon. Naging ko lang sabihin dito, ang lahat ng ating pong mga pinagkakatiwalaan, ibigay natin kay Jesus. Kay Jesus tayo lahat magtiwala. Amen? Amen po ba? Mga kapatid sa Lord. Yan po yun, mga kapatid sa Lord. Kaya po nung tinawag ng Lord na maglingkod sa Panginoon bilang pastor, talaga pong natatakot ako nung sabi ko, Lord, paano ko mabubuhay? Paano mabubuhay ang pamilya ko? Sabi ko, Panginoon, kung hindi kami magtatrabaho, paano? Actually, mga kapatid sa Lord, nung mga unang panahon ng aming paglilingkod bilang pastor ng iglesia, yung wife ko, yung isang youth, nagsikap silang pumasok, nagtrabaho sila para mapunan lang po yung aming pangailangan. Hindi nyo na tinatnan siguro nandun pa po kami sa Sabang. Yung church po natin na nandun pa sa Sabang. Pero hindi rin po nila kasi ilang panahon lang, nawala na sila ng trabaho. Kaya alam po yun ni Pastor Franz, continue po siya kung ano po yung nangyari yun. So, tinulungan kami ng Lord na mag-ibigay lahat sa Kanya. Huwag ka nang mag-try pa na gawa ng kung ano pang bagay. Maglingkod ka lang sa akin. Ako ang bahala sa iyo. And thank God, si Lord talaga faithful sa Kanyang pangako. Naranasan ko yung sinabi ni David na lumaki at naging bata ko ako'y lumaki. Hindi ko nakita ng lingkod ng Diyos ay nanalipos ang tinapay. Grabe. God is so faithful. Amen? God is so faithful. And thank God, pastor po ako, mga kapatid, pero nagkaroon po ng tatlong anak, lahat po nakatapos sa college. Parang hindi kayo naniniwala. Tapos po sila sa college. Tapos po talaga. At alam niyo anong gastos sa college? Yan yung nagka-college dito. Alam niyo yung gastos sa college, di ba? Yan po may mga anak na nasa kolehiyo. Ang laki ng gastos. At nag-college sa mga anak. Amen? Hindi natin ito mga laki yan. Ang laki talaga. Kami nga. Minsan nga, nung pangalan namin sa Pastor Prince, nung nag-aaral ko sa Quezon, okay lang naman siya. Pero pag uuwi na yun, ng bahay, alam na ang ibig sabihin. Wala ng pera. Kailangan ng budget. Hindi ka nang kadali. Kapatid sa Lord. Kaya kami po ay hindi lang basta lumulunod, gumugulong pa sa Lord. Lord! Okay. Pero God is faithful. Provide ng Lord lahat. Amen po ba? For the glory of God. To God be the glory sa Diyos ang lahat ng papuri. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ganyan po ang ating Diyos. Mga kapatid, pagtiwalaan naman natin na siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Amen? Amen! Hallelujah! And then, Jesus removes all opposition ultimately. Lahat ng kalaban. Grabe, aalisin ang kaway. Verse 15 and verse 20, tingnan niyo ito ha. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Para silang mga pinipiga, mga kapatid, dahil sa galit ng Diyos, lahat ng kaaway, mga kapatid, pipigain yan. The beast, and with him the false prophet, yan mga nagpapahirap, yung mga beast, yung mga halimaw, grabe, yung mga false prophet, yung mga nandadaya, these two were cast alike into the lake of fire, burning with brimstone. Alisin lahat yan. Sipin niyo yun, mga kapatid, wala ka ng kaaway, wala nang gugulo sa buhay mo. Sino may gusto niyan? Gusto ko yan! Mga kapatid, wala nang gugulo sa buhay mo, wala nang magulukso sa'yo, wala nang gagawa ng ano pa man para kang magkasala, lumayo sa Lord. Lahat sila lulupugin ng Panginoong Jesus. Amen? Jesus won the battle. Total victory po yun. We don't fight for victory. We fight from victory. Our hope is sure. Linawin ko lang kung may dito. We don't fight for victory. Hindi tayo lumalaban sa mundong ito para magtagumpay. Hindi tayo nananatili sa mundong ito para magtagumpay. Kaya tayo nagtatagumpay because we're in a position of victory. We fight from victory.
tingnan ng katabi, mananagumpay kaya. Sabi mo, huwag kang gagawa para magtagumpay dahil tagumpay ka na. Hindi mo na kailangan ng maraming effort para magtagumpay kasi ikaw ay isang mananagumpay. And we are more than ako. Amen. Parang yun, ang hirap. Declare it. Declare niya. Jesus removes all opposition. Ultimately, lahat yan ibibigay ng Panginoon. And lastly, pag-uli, mga kapatid sa Panginoon, Jesus calls His people to stand with Him. Kapag si Jesus po ay nakari as King of Kings and Lord of Lords, inaanyayahan tayong lahat na tumayo, sumama kay Jesus. Sasama ka ba? Kapigin mo, sasama ka ba? Tingnan natin yung sabi ng verse 14. The armies of heaven. Hindi yung mga angels, yung armies na tinutukoy dyan, mga kapatid, hindi angels yan, yung armies of heaven, believers yan. Ako yan. Ewan ko kung kasama kayo dyan. Armies of heaven, kasama ako dyan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kasama ako dyan. Sabi mo, we. Totoo ba? Okay. Yung armies of heaven, mga believers ko, dressed in the finest of pure white linen. Mga nakaputi. Mga hindi mahilig mag-shoot ng puti. Sarayan niya namin yung sarili. Ang sabi ko, followed Him on white horses. Mga nakasakay sa kabayo. Kaya yung mga hindi marunong sumakay sa kabayo, pagdating sa langit, wala tayong choice kundi sumakay sa kabayo. Amen! Grabe, no? Sino mga takot sa kabayo? Ayan, yan ang gagawin ng Lord, mga kapatid sa Lord. Jesus does not conquer alone. He calls His people to stand, follow, and reign with Him. Grabe. Amen po ba? Are you encouraged? Dito sa promise na ito ng Lord na mangyayari in the future. Grabe, no? Sasakay tayo. Susundan natin si Jesus dun sa white horse. Ay, grabe. Whew! Hallelujah. Kaya mga kapatid, final say, Jesus rewards our endurance. Lahat po ng ating mga pagpapagal ngayon, may reward po yan. Ang sabi ng 1 Corinthians 9:24, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So, run to win. Ang sabi sa katabi, run to win! Sa kabila pa, sabi mo, run to win! Amen. Para tayo manalo, sabi ng Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kay Jesus lang tayo titingin. Amen? 2025 matatapos na. Isang buwan na lang. Ilang araw na lang. Tapos na. 31 days. Tapos na ang 2025. Papasok na tayo sa 2026. Mga kapatid, kumusta? Kumusta tayo? Kumusta yung pagtitiwala natin sa King of Kings, sa Lord of Lords? Mga kapatid, alam niyo ang mundo, the world is following many false lords. Yung pleasure, ang hinahanap ng mundo ay pleasure. Ang hinahanap ng mundo ay fame, wealth, ancestry, and culture. Lahat yan, mga kapatid sa Panginoon ay ginagawa pong Lord ng mga tao. Sinusundan nila yan. But we're told to testify that Jesus is the only true King. We need to testify that Jesus is good. Dapat ganun yung testimony natin. Meron akong King, the King of Kings, si Jesus yun. Amen? And our lives should say, dapat ganun yung sinasabi natin, we belong to the King of Kings and Lord of Lords. Kamayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kasama ako ng hari ng mga hari at Panginoon. Let's all stand. Let's all stand. Hallelujah.
Nasa side ako ng mga matutunan. Ewan ko sa'yo. Mga kapatid, tayo, let's all stand on the winning side.